Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Ang sabi ko lang sa mga hurakot, ng mga leaders natin, you cannot run, but you cannot hide. Wow! You can run. Ano daw? Ano sabi niya? You can run, but you cannot hide. Tama. Tama yan. Tingnan mo si Bato ngayon. Nag-hide na siya. Grabe ka naman, ingungod-ngod mo yung baba. Wag naman, kawawa naman si Aimee. Baba talaga yung pinag-iinitan nyo. Tuloy. Hahanapin kayo ang mga overseas workers are all over the world. All over the world. Or all over the world. Girl. Ano sabi niya? Ikaw, girl. Ano pa? Baka may dadagdag ka pa. Wala kayong pupunta ngayon, hindi kagaya noon na pagpunta sa Hawaii, protektado na sila. Naku, yari ka ba to? Pinaparinggan ka ni Lolo Sabit, oh. Wala ka daw pupuntahan. Makukulong ka daw talaga. Hindi po. Hindi po kasi mauulit yung nakaraan. Kung ano yung nakaraan, yun na yun. Iba na ngayon eh. Hindi mo pwedeng itulad pa rin dati ang mangyayari sa mga Marcos. Kasi iba noon, iba ngayon. Tandaan nyo, nasa mundo na tayo ng social media ngayon. Diba? Nasa mundo na tayo ng social media. Noon wala pang social media. Diba? Radyo-radyo pa lang. Mag-fake news ka nun, madali lang. Mahirap patunayan yung, halimbawa, kung nabuhay tayo sa panahon ni Marcos Sr. Kung sisiraan ko si Marcos Sr., madaling maniwala yung tao. Wala pang internet sa panahon noon. Kaya nga daming nauto ng mga Pilipino. At galit na galit sa mga Marcos noon. Kasi wala pa pong internet. Sino lang po bang may kapangyarihan magpakalat ng mga maling impormasyon? Yung kalaban, yung nasa kapangyarihan po. Yung mga traidor. Diba? Ganun po yun. Tuloy natin. Kailangan hanapin natin kung sino ang mastermind. Naging loading bigla si Lolo Sabit ko Salamat po Kachi sa iyong pa-flood control project dyan. Salamat po. Salamat po sa blessings. Tuloy natin. Palagi kong paalala. Palaging paalala. Anong paalala mo? Sa ating mga leaders. Ang pera ay hindi inyo hanggat hindi nyo ginagastos. Hindi nyo pala ginagastos yung pera gastusin nyo kasi. Mag-travel kayo ba? Katulad ni Sarah. Ginagastos niya yung pera. Sa pa-travel niya sa ibang bansa. Dapat ganun. Gastusin nyo. Diba? Yun yung payo ng aking lolong Sabit. Diba? Dapat kasi ginagastos nyo. Kayo naman hindi nyo ginagastos. Uy! Ba't gastusin nyo ba? Huwag kayong ganyan. Pag may pera kayo, gumastos naman kayo. Mag-travel naman kayo. Yung mga leaders dyan, travel pag may time. Ang mga leaders, palagi kong minawarningan. Warning. Anong warning mo? Greediness. Greediness is the downfall of every leader. Kaya nag-down si Digong O kaya nga si Sara Duterte wala nang naniniwala dahil sa kanyang greediness. At marami pa dyan. Diba? Gahaman. Shoutout kay Rolex 41139. Nangyayari na sa ating bansa, mga kababayan. Kaya lang, linilito tayo. Nililito kayo? Sino nanlilito sa inyo? Baka kayo yung nanlilito sa taong bayan.
'Di ba? Kasi kayo yung may mga pera kayo eh, may kapangyarihan kayo eh. Eh, pag sinabing taong bayan, mga normal na ano lang yan. Normal na mamamayang Pilipino lang. Kayo, nandun kayo sa tuktok. 'Di ba? Kaya nyo ngang paikutin yung taong bayan eh. 'Di ba? Kaya nyo nga makipagsabayan sa gobyerno eh. 'Di ba? Bakbakan kayo sa gobyerno, kaya nyo nga yan eh. So, ang kayang magpaikot sa taong bayan, kayo yun. Diba? Panay ang praise ko ni Mang Kanor, sabi ni Manuel Angeles. Tuloy natin. Ngayon, makita nyo sa dyaryo, sa social media. Hindi ko nakikita sa dyaryo eh. Yung dyaryo, pinangpupunas ko lang sa puwet yan. Nagtuturoan na sila. Nagtuturuan na sila? Sino ba? Sino bang nagtuturuan dyan? May nagtuturuan ba? Eh, sabihin mo naman sa akin kung sino yung nagtuturuan dyan. Eh, para malaman natin. Kasi tuturo ko rin. Meron lang akong Meron lang ako babasahin yung script. Eh, ano ko lang to bubuksan ko lang yung script. Basahin natin. Ano kayang script yung babasahin ni Lolo Sabit ko? Shoutout muna kay Marlin Valencia. Proverbs chapter 29 verse 2. Grabe na to, man. Kakaiba na to. Kakaiba na to. Kilabutan ka sa ginagawa mo. Lolo, sabit ko, kilabutan ka dyan. Huwag mong gagamitin ang salita ng Diyos sa inyong paninira. Masama yan. Baka karmahin ka. Matakot ka, matanda ka na, magiging kaluluwa ka na, malapit na. Dahil sa matanda ka na, di ba? Dapat kilabutan ka sa mga pinagsasabi mo. Pag rally lang. Huwag kung alam mong may paninira kayong ginagawa yung grupo nyo, huwag gagamit ng mga verse, okay? Nagbibiblia, hindi ka naman pastor. Pastor ka ba? Pastor ka ba? Pangit yun. Kilabutan ka. Kapag matuwid ang namumuno, ang bansa ay masaya at maprogreso. Masaya naman ang bansa. Kayo lang yung hindi masaya. Kasi, kung hindi, pati Diyos binabastos mo na. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, itinalaga ng Diyos yan. Tapos kinukontra mo. Yung nagtalaga. Diba? Tanong ko sa'yo, bobo ka ba? Nagtatanong ako sa'yo, bobo ka ba? Ay, naku, kawawang matanda ito. Ako na yung natatakot para sa'yo. Sa kalagayan mo. Ngunit kapag masama ang namumuno at kurap, ang bansa ay malungkot, umiiyak at walang progreso. Dalawa lang po, dahil ako po, tuwing paggising ko, nagbabasa ko ng Bible, yung Family Bible. Pagkagising ko po, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon, buhay pa ako. Every morning. Yung Family Bible, nabibili po sa mga bookstore. Grabe si... lahat po gagamitin nila, ma-Bible man, or kung ano-ano, para magmukha silang mabango sa taong bayan. Kasi para isipin ng taong bayan, nagba-Bible pala to. Sige, suportahan na natin, maka-Diyos pala. Tandaan po natin, maraming mapagpanggap na gumagamit ng salita ng Diyos. Marami po. Yung iba dyan, kulto. Diba? Tuloy. Binigyan ko lahat ang pamilya ko, basahin yan everyday, 2 minutes lang, 2 minuto lang. So, hindi po tayo nakakalimot sa ating Panginoon. So, anong connect? So, isa pa. Daniel chapter 2, verse 21. Hindi ka ba natatakot dyan? Ang ating Panginoon Diyos ay siya naglalagay ng mga hari, mga prime minister, mga leaders, ang mga presidente, gamit ang mga tao. Ngayon, gamit ang mga tao. Sabi mo yan, Panginoon yung naglagay. Gamit ang mga tao.
So, si PBBM, nilagay, pinili ng mga tao. Ang Panginoon, di ba, ginamit yung mga tao para iboto si Pangulong Bongbong Marcos. So, bakit mo kukontrahin? Bakit? O, tingnan natin, anong banat niya dito? Maganda to. Ngunit wag natin kalimutan, mga kababayan, siya rin ang magtatanggal sa mga hari, prime minister, mga leaders, at presidente gamit ang mga tao. Tama yun. Pero natanggal nyo ba? So, ibig sabihin, hindi pabor sa inyo yung Panginoon. Diba? O, hindi pabor sa inyo. Kasi hindi naman natanggal. Diba? Eh, di nabasa mo yung wag kang makikiapid sa hindi mo asawa. At wag kang magnanakaw, kilabutan ka, mangkanor. O. Yung balita ko, yung dami yung chick. So, hindi, wala pala. Sorry, nag-iisa lang pala yun. Chismis lang, di ba? Diba? Ikaw, pabor ba kayo ang, pabor ba sa'yo ang Panginoon? Sino bang tinatanong mo? Si Lolo Sabit ko o ako? Yan ang santong kabayong mahilig sa sariwang damo. Grabe yung mga comment nyo dyan. Ang tanong ngayon dito, ang Diyos ba pumayag na matanggal yung kanyang nilagay na leader? Ballpoint, pa-favor, pag mag-vlog ka, pwede ikaw na lang, wag ka na po magsama ng iba kasi ikaw. Wala naman pong problema kasi nung nakaraang gabi, marami po kami. Pinag-usapan namin yung kasinungalingan ni Amy Marcos. So, kompleto po kami doon. Actually, may kulang pa nga eh. Hindi pa kami kompleto pala doon. Panginoon ang naglagay sa dinang mag-aalis. Ayan. So, binabasa po natin yung mga comment. Okay. So mga tao rin po ang magtatanggal sa mga korap na presidente. Pero natanggal ba? Tanong ko sa'yo, natanggal nga ba? May natanggal ba? Meron bang natanggal? Meron, si Saldico. Gusto ko lang ipaalala yung mga dalawang golden rules. Do not do unto others if you do not want others do unto you. To others if you do not want others. Ano sabi? Ano sabi? Yung mga dalawang golden rules. Do not do unto others if you do not want others do unto you. Ayun, anong nangyayari? Anong nangyayari? Anong ginawa mo kay PBBM? Diba? Ginawa nyo ng kasinungalingan. Okay? Ginawa nyo ng paninira. Anong ginawa sa inyo ng mga rallyista ng mga nakaraang mga buwan? Binuka. Boo! Napahiya ka dun habang naglalakad ka. Yung sarili mong golden rule, ikaw din yung yung tinatamaan eh. Diba? Ikaw din yung tinatamaan. Magkano ang bayad? Manghingi naman. Ito po yung binayad sa akin. Papakita ko na. Papakita ko lang yung binayad sa akin ng mga duta eh. Wait lang ha. Mabilisan lang po ito. Mabilisan lang. Papakita ko yung pera. Hindi kasi palagi yung sinasabi, magkano. Sige, sasagutin ko na. Nagkuha ko sa bangko. Ito yung kinuha ko sa bangko. Bank of Google. O yan yung binayad sa akin ng mga, para matapos na tayo. Dami pang O yan. Kita niyo yan? Kaya ang yaman-yaman ko ngayon. Di ba? Kinuha ko pa yan sa bangko ha. Google Bank. Google Bank of the Philippines. Tanong-tanong kayo kung magkano. Yan. Diretsahan, Singilin nyo na ako ng tax. Putang inang yan. Satisfied?
Satisfied sa mga katanungan? Eto po, winidraw ko pa po ito sa Google Banks of the Philippines. Baka hindi baka hindi nyo alam, ha? May bagong bangko. May bagong pinatayo na bangko na ganyan dito sa Pilipinas. Ni Glenn Canor. Nigel Nacor, shoutout po Magandang araw po. Okay, so anyway, next topic na po tayo mga pre. Ayan, next topic po tayo. At sa hindi pa po nakapag-like, share, and subscribe, libre po yan. Mag-subscribe na po kayo. Ayan. Okay.